Okay, good day. For now, I'm going to discuss about post-processing, post-production. So, a brief lang pagdating sa post-production. So, pag sinabing post-production, ito na yung kumbaga final process bago nyo i-produce yung inyong magiging video or video production nyo or audio and video production nyo. So, pag sinabing post-production, dito papasok yung mga editors na inyong team. So, kung sino yung may mga nandoon sa part ng editor, sila naman ngayon yung magtatrabaho para sa ganitong stage ng production. So, ang una, natapos niya na yung pre-production, which is yung more on planning. Production ay naman yung mga doon na tayo mag-shoot, yung mga kailangan nating mga equipments, nandoon mga camera, mga lighting materials natin, then yung mga scene kung saan kayo pupunta, saan kayo yung mga actress, actor. So yung mga andun na rin yung mga mahalagan tayo, like yung mga director, cameraman. So medyo malaki na yung pagdating sa production. So now pupunta naman tayo once na natapos na yung production, doon na kayo mag-proceed doon sa post-production. So, una, pag sinabing post-production, ito yung editing. So, lahat ng mga materials o raw materials na mga nakuha nyo o mga na-shoot nyo na nangyari dun sa production stage, dito nyo kailangan makuha yung mga materials na yon. Like, for example, yung mga video clips, yung mga sounds na gagamitin, then yung software na gagamitin. So dito nyo lahat magagamit yan. So si editor ng team nyo yung kailangan na nakafocus dito. Syempre andun din dapat si director, kasi minsan si director siya naman yung yung minsan tumitingin pagdating sa mga effects nung magiging output nyo, yung mga transitions, mga camera angles, camera movement. So si director pa rin yung masusunod pagdating sa ganun. Okay? So now ngayon magde-demo lang ako about sa paano magkuhanin yung mga materials na mga video clips, mga music, then ngayon ipagsasama-samahin siya para maging isa siyang video production. So una, kailangan naka-folder ng maayos yung mga video clips para hindi ka malito kung saan mo kukuhanin yung mga video clips nyo, nakahiwalay yon. Sounds na gagamitin, then yung kung may mga photos na gagamitin, nakaayos yung folder nila para hindi malito hindi na rin kayo malito kung sakaling kayo yung nag-edit. So itong i-demo ko ay isa lang siyang for beginner na editing para sa mga beginners. Beginner editor lang siya na magkakaroon tayong simpleng transitions. Then so ang gagamitin nating software ay Adobe Premiere Pro CC. So let's start. So ngayon na-run ko si Adobe Premiere Pro CC. Okay? So, ito yung kumbaga yung unang makikita nyo once na nag-launch na kayo ng Adobe Premiere. So, dito itong naka pop-up window na to, dito nyo makikita yung kung mag-i-start kayo sa simula or meron na kayong mga itutuloy na project na nagawa nyo na. So, syempre, mag-start tayo sa new project. So, meron kayo uling makikita na pop-up window na una, name. So, ano yung magiging
name ng file nyo. So, lagyan natin yung landscape. So, location, saan nyo siya ilalagay? Dapat sa mas maayos na path. So, lagyan natin siya. So, ang default na path na makikita nyo, yung project nyo ay nasa Documents, Adobe, tapos Premiere Pro, then yung folder na 11.0. So, papalitan natin siya. Dito ko na siya ilalagay sa Drive E, audio video, UV, then post process, then stop post process, select folder. So ito yung magiging path kung saan yung project file ko ay dito mapupunta sa folder na to. Select folder. So dito wala naman na tayong gagawin dito. So ito na yung parang default setting no Adobe Premiere. So, okay na natin. Yan. So, once na natapos na yung path kung saan nakalagay yung file name ng magiging project file, project nyo, then, dito may kita natin yung workspace ni Adobe Premiere. So, medyo komplikado lang siya tignan. Medyo hindi familiar, tulad ng mga movie maker. Medyo lang ito, maraming buttons. So, okay, mag-alala, for beginner lang naman na yung natin ko. So, kahit hindi ka ganun ka-expert pagdating sa Adobe Premiere, itong gagawin natin ay hindi ka naman masyadong malilito. So, una, alamin muna natin yung mga mahalagang parts dito or yung mahalagang interface na natin, na lagi nating makita or magagamit pagdating na gumagamit tayo ng Adobe Premiere. So, una, lagi natin itong makikita, itong source window. So, dito sa source window, dito natin pwedeng baguhin yung properties ng mismong video clip natin. So, ito, halos magkaparehas lang sila nito. So, ito naman sa program window. So, ito naman yung nag-review, makikita kung ano yung meron dito sa timeline. So, pero pag dito sa source window, dito naman yung sa mismong clip. For example, meron kang dalawang video clip, video 1 and video 2. Tapos, pinagsama mo sila sa isang timeline. Then, pag gusto mo lang baguhin yung property ni video 1, so, i-select mo muna sa video 1, and then yung property ni video 1, dito mapupunta. Pero yung video 1 and video 2, pag pinlay mo na, dito naman siya magpi-play. Kasi nasa loob na sila ng timeline na, dalawa na silang nasa loob ng timeline. So, ito yung para sa buong project niya. And then, ito naman sa kada isang property ng video clip. Okay, so, dito, ito naman may kita natin dito yung timeline. Ito yung timeline natin. Then, dito yung master volume natin. So, may kita nyo lang siya na yung gaano kalakas yung sound na nade-detect natin. Dito may kita. Ito naman yung tools. So, pwede natin siya magamit na may mga gamit tayong ibang tools. Pwede kayong mag-cut. Pwede kayong mag-move ng tool sa ibang sequence. So, yan. Pwede magamit to. And then, itong project window. So, dyan sa project window, dyan nyo lahat makikita lahat ng mga materials na kailangan nyo. So, for example, yung ito. So, itong folder na to na post-process. So, ito yung mga materials ko dito. Naka-folder sila lahat. So, para sa drone shots, para sa music na folder, then photos para sa mga picture na folder. So, dito sa project window natin. So, lahat ng mga material dapat nandito na sa project window natin. So, para natin siya mailalagay dito. So, una makikita nyo import media to start. Pwede mo siyang i-double click or pwede mo rin siyang i-drag and drop dito mismo.
So, pwede natin siya i-drag and drop or double click dito sa import media. So, dito siya sa Drive E. Drive E. Drive E. Yan. So, yan. Select ko tong mga folder na to. Then, open. Import natin tong mga folder na to. Yan, import folder. So, pwede natin siya i-drag dito. So, nandito na yung mga files natin. So, ayusin ko lang muna. Unahin natin na gagawin ko lang muna yung view niya. Medyo nahirapan sa view. So, gawin natin siya icon. Tapos, alisin muna natin tong preview area. Yan. Yan. So, lahat ng mga na-import ko na folder, may kita na natin ngayon dito sa project window. So, si music. Yan. Drone shots. Yan. Photos. So, ang gagawin natin, bago tayo mag-start sa sequence, bago tayo mag-create ng sequence, so, alamin muna natin yung mga type ng natin, nakuha nating shot. So, for example, dito sa drone shots natin, ito. So, ano yung mga camera ang ginamit natin? So, ano yung mga camera na ginamit nyo? For example, ang ginamit nyo ay iPhone o kaya GoPro, DSLR. So, depende kayo muna doon sa camera ang ginamit nyo. So, for example, ito, magkakaiba kasi sila ng frame rate or magkakaiba sila ng frame per second yung mga ganong klaseng camera. So, unahin nyo muna kung ano yung mas pinaka tingin nyo na mas okay na frame rate. So, yun yung gawin nyo, piliin nyo na frame rate para pagdating sa sequence, lahat ng yung magiging set ng sequence, yung susundin nyo na yun na frame rate. For example, paano makikita yung frame rate na ito? So, tingnan mo natin gawin natin siyang list. Yan. Then, frame rate. So, wala kasi yung sample dito na magkakaiba. So, itong mga materials ko dito, magkakaprehas lang sila ng frame rate. So, once na may nangyari na magkakaiba ng frame rate, kayo yung pipili kung ano yung mas tingin nyo mas compatible na magiging frame rate na magiging output nyo. So, pwede natin siya makita dito yung parang kumbaga, for example, ano ba to sa 6? Pwede natin siya ma-preview muna dito. So, meron ditong lalabas na maliit na preview. So, bakit siya in-enable? So, dito kasi nakita natin si frame rate. Then, dito naman pwede natin ma-playback. Then, dito rin, pwede rin natin makita yung yung size nung magiging magiging video natin. So, dito, ang property niya ay 1920 by 1080. So, matatawag natin siyang HD. So, pag medyo mababa yung size nung nakikita nyo na ganito, hindi natin siya matatawag na HD. So, dito, HD naman siya, 1920. So, puro HD naman. So, pag ito ay mas bumaba, hindi sila magkakaparehas ng size. So, doon kayo magkakaroon ng decision kung gusto nyo i-expand yung video, yung size ng video, or mas paliitan. Okay? So, for example, saan tayo mag-start? Kay 1 na lang. Yan. So,
example, dito tayo mag-start, 25 frames per second. So, ilalagay natin siya ngayon para magkaroon na tayo ng sequence sa timeline. So, pwede natin siya i-drag and drop dito, or pwede natin dito na right click dito, tapos new sequence from clip. So, magkakaroon siya. X ko na muna to. And so, nagkaroon na tayo dito ng clip. Okay. So, ang gagawin ko, magkakaroon lang siya ng panibagong, mapansin nyo, meron na tayo ngayong sequence. Didelete ko lang muna to. So, kung inopen ko yung folder na, dinilit ko na yung ginamit natin na video clip dito para magkaroon lang tayo ng sequence. So, kung ano yung name nung video clip na yon na nilagay niya para magkaroon ng sequence din, ayun, sequence, yun din yung magiging name nung sequence niya. So, open natin yung folder na si drone shots. And then, ito yung sequence. So, ang name niya ay 1. So, kasi si 1.mp4 yung ginamit nating video para magkaroon ng sequence. So, mas magandang papalitan ko na lang ito. So, right click lang para i-rename ko yung sequence natin para madali nating makita. So, sequence ang landscape. Yan. So, okay, X na. So, mapansin nyo, yung dito, unang nag-project sa program window natin kasi si program window naka-base dito sa timeline, pero si source window naka-base naman siya sa per video clip. Okay. So, ang gawin natin, bago tayo mag-start, maglalagay muna ako ng kumbaga title or text na pang introduction natin sa video natin. So, paano siya magkakaroon ng text o ng introduction natin ng text or ng title. So, gawin natin ay title, tapos new title, default. Tapos yung title name, kung ano yung magiging kumbaga para rin siya sequence. Katulad ng nangyari kanina na nagkaroon ka ng sequence, pagdating sa folder ng drone shots, magkakaroon din siya ng parang file doon na drone. Yung name ng sequence. So, ito naman yung name ng title natin. So, intro. Okay. So, magkakaroon siya, magpa-pop up ng new window. So, dito naman tayo magta-type nung ano yung text na lalabas once na pinlay na natin, unang text na lalabas once na pinlay na natin yung video natin. So, gagawin ko lang, click ko muna siya dito. Then, view. Select all ko lang, then pili lang ako ng font, medyo maliit yung window. Okay, pili lang ako ng siguro na lang para mas madali. Move tool, dito ko siya ipa-plot, natin siya i-resize, then so, kaya nagkaroon tayo ng title name kanina kasi meron siya nakalink na parang magiging file na lang rin tong text natin. So, pag natapos ko na i-edit ito, ang gagawin natin ay i-ex na lang ito. So, wala ka nang kailangang i-click na okay or save para to sa text na to. So, i-ex ko lang siya. And then, makikita mo na siya dito sa kung ano yung folder na nakaselect. So, dito siya pupunta. Then, ito yung text natin. Then, ito yung sequence natin. Then, ito naman yung
text natin. Okay? So, drag natin si text papunta kay timeline. Okay? Text ko na siya. So, meron ditong space. So, para mas mapunta siya sa pinaka simula, para mawala tong space na to, right click, then rifle delete. Yan. So, pag pinlay ko na siya, space bar. Yan. So, para mas maging maganda yung intro, pwede natin siyang lagyan ng kumbaga fade out. So, para magkaroon ng ganong effects o transition, so pupunta kayo ngayon dito sa effects. Dito lang siya sa project window. So, tab siya na effects. Okay. Then, pwede mo siyang lagyan ng meron dito mga video transition. Then, pwede mo tong lagyan ng yung mga ganito. Ida-drag mo lang siya, then drag down mo lang dito. Pwede din naman yung manual na fade in, fade out. So, gawin natin. For example, mag-fade in sa ganitong oras, then fade out naman sa ganitong oras na to. So, ang gagawin natin, doon naman na tayo pupunta sa source window. So, ang gagawin natin sa source window, itong file, itong clip na to, ida-double click natin. Text mo siya. So, itong click na to, then sa effects control, di ba ito yung, so since na nakaselect, pagdating ng pag nakaselect na to, itong text natin, tapos pupunta tayo kay source window, and then pupunta naman tayo dun kay tab na effect control. Yan. So, ang ma-edit mo lang dito sa source window and then effect tab ay kung ano lang yung nakaselect na clip. Hindi katulad na ito ng program window, yung buong timeline. Okay? So, select ko to, then effect control. Tapos pupunta tayo ngayon sa opacity. Yan. Then dito sa opacity, so sa una, ito yung timeline ng clip na to. Kumbaga yung oras, yung haba nung clip na to. So 5 seconds. So ito yung mismong oras lang ng clip na to, and then mag-start siya sa 0, 0, 0. And then ano yung opacity niya na nasa 0 pa lang siya. So, since na fade in, so magsisimula dapat siya sa 0 opacity. Then, pagdating sa part na to, siguro mga ditong part, kailangan 100 na yung opacity niya. Then, pagdating dito, 100 uli, pa-fade out naman na 0 na uli yung opacity niya. So, gagawin natin ganun. So, opacity, 100. So, gagawin natin dapat na 0. So, magkakaroon siya ng icon dito. Kumbaga, ito yung parang palatandaan niya na meron siyang mangyayaring effect dito. So, nawala rin yung text dito sa program monitor natin. Then, so, since 0 opacity siya, then move na natin ngayon yung line na to, yung blue. Yan. Siguro sa ganitong oras yan. Tapos, ano naman yung opacity niya? So, kailangan 100 na yung opacity niya. Dinrag ko lang siya. Hold, drag, papuntang right. Yung pa 0 ng opacity, hold, and drag pa left. Right, left click yung gamit ko. Yan, dapat ganito yung mangyari. So, ganyan. And dapat hanggang dito, ay 100 pa rin siya. So, click lang natin tong 100. Yan. Pagdating dito,
ay 0. Pasok ko na siya. So, preview natin. Spacebar. Natin. Yan. So, okay na tayo sa intro natin na text. Ayan. Okay. So, lagyan naman natin ngayon siya ng unang, babalik ko lang siya sa parang umaga default view niya. So, sa source window. Yan. So, preview. Then, unang clip na gagamitin natin. So, ito siya. Double click lang rito and then ito 15 seconds. So gawin natin, drag natin ito papunta dito. Double click ko lang muna siya bago ko siya ilagay dito. So double click si 1.mp4. So pupunta muna siya sa source source window natin, source monitor. Hindi pa siya agad pupunta kay timeline. So, may gagawin lang tayo muna kay video 1 bago natin siya ilagay kay timeline. Para pagdating kay timeline, okay na yung wala na tayong masyadong i-edit ito. So, close ko lang to. Then dito, ang length ng video clip natin ay 15 seconds. So, ito siya. Okay. So, siguro, para i-cut itong video clip na to, for example, ang gusto ko lang kuhanin ay mula na dito hanggang dito lang. Yan. So, ang gagawin ko mula dito, start tayo sa dito part na to, papunta dito lang. So, yun lang ang kukuhanin nating part. So, ang gawin natin ay set muna natin siya dito. Then, ito yung parang yung bracket na mukhang bracket siya na icon. So, ito yung mark in. Yung mark in, pag kinlik mo yung mark in, kung saan nakatapat yung blue na arrow natin dito, dun siya mag-i-start nung pwede mong ma-select. So, mark in, lagyan ko siya ng mark dito. Then, hanggang saan ko siya ima-mark out. Ito. So, yan. So, hanggang dito ko lang siya ganito lang yung clip na kailangan ko. So, ito lang yung clip na kailangan ko para sa video clip na to. So, ang gagawin ko, parang dito lang, ito lang tong part na to yung maseselect. So, lalagyan ko siya ng markout dito. So, yung sa buong clip na to, ito yung naka-highlight dito. Okay. So, ang gagawin ko, kukuhanin ko yung part ng clip na to and then ilalagay ko rito ngayon sa timeline. So, para magawa, pwede ko siyang i-click ito and then insert. So, kaso, ang mangyayari, pag nag-click ko tong insert, pag yung ibang clip na may kasamang audio, pati yung audio masasama sa timeline. So, ang mangyari, pag pinlay ko sa timeline, pag pinlay ko na yung timeline, and then masasama yung sa pag-play yung audio, paano kung meron ka ng background music na kailangan? So, meron ding mga ganun na, may mga ganun din na pangyayari. So, pag may mga ganun na, i-insert ko lang, pero kailangan naman yung audio nakasama doon, okay lang, insert. Pero kung video lang naman yung kailangan, pwede mong gamitin ito. Pag audio naman, ito lang. Idadrag mo na siya papunta dito kung audio lang yung kailangan mo or kung video lang yung kailangan mo. So, video lang yung kailangan natin. So, drag papunta kay timeline. Yan. So, na yan. Nakuha na natin yung clip na ayan. So, hindi na siya nasama. Ito. Okay. Yan.
So, ganun lang siya mag-cut. And then, mapansin natin na kailangan din natin ng transition dito. Yan. So, pwede tayong maglagay ng transition dito. So, i-click natin tong clip na to. And then, transition sa effects. Parang kanina lang. Pero yung ginawa natin dito sa intro, mano-mano yung opacity na ginamit natin. Pero dito, pwede tayong maglagay ng transition. Para mas pwede nyo rin siya explore itong mga mas karami pa niyang video effects and then transitions. So, ang lalagay na lang muna natin ay default transition na lang muna para mas mabilis. So, pwede nyo rin siya explore. Ang gagawin na lang, para magamit lang itong mga effects na to. For example, ang transition ko ay ito. Then, for example, ay dissolve. So, pipili ako dito ng dissolve. Then, click ko to. Lalagay ko dito. So, drag, hold, and drag ko. And then, drop ko dito. Ayan. Kung pinlay ko na, pin-review natin siya. Ayan. So, pwede rin naman ganun. Control Z. Example ay ito. Cross dissolve. Ganun din siya. Hold and drag. Then drop. So, magkakaroon siya ng transition dito sa dalawa. Then, preview. Spacebar. Okay. So, gagamitin ko na lang yung default na transition niya para mas mabilis yung transition. So, click ko tong ito, yung video 1 natin. Then, ano yung magiging transition niya, end niya na para magkaroon ka ng default transition para mas mabilis yung trabaho. Kung gusto mo lang gumamit ng mga default transition, Control D. Control D as in dog. So, click nyo muna yung video na gusto mong lagyan ng default na transition, then Control D. So, magkakaroon siya dito nung parang kumbaga fade out. Play. Yan. Start. Intro. Yan. So, ngayon, gawin naman natin ay lagyan natin siya ng iba't iba pang clip. So, ganun lang rin yung niya. Ganun lang rin yung process niya. So, lagay ko siya ito. Okay. Pwede ko na rin siyang hindi na i-edit. Ito na ginawa na. Ganun lang rin yung process. Kung gusto niyo i-edit, i-double click nyo muna. For example, itong video 2. I-double click nyo muna to. And then, pwede nyo siya ma-crop dito. Pwede siya ma-edit dito. And then, saka siya i-drag dito. So, ang gagawin ko na lang ay para mas mabilis itong demonstration natin ay hold and drag ko na lang ito. Naayos ko naman na siya. So, hold and drag. Ko muna siya pa. Zoom in, zoom out ng timeline. Alt. Hold nyo lang yung Alt. Then, scroll up para sa zoom in. Scroll down para sa zoom out. Zoom in, zoom out. Okay. So, pagdadagtungtungin ko na yung mga clip. And then, 4, 5, 6. By the way, pag ito yung mga layer ng mga videos natin. So, pag gusto nyo, pag marami kayong videos na i-import ito sa timeline, for example, ito ay nasa layer 2 na, ito ay nasa layer 3 na, paano pag wala ka ng layer 4? So, gagawin nyo, pwede nyo siyang, yung bago nyong i-add na file,
Saan na ba tayo? Nasa ano na tayo? Nasa 6, nasa 7. So, example si 7, yun naman ang idadrag ko papunta sa taas. Kasi hanggang 3 lang siya, hanggang dito lang siya, and then pag dinrag ko to dito sa part na to, magkakaroon siya automatic ng layer 4 na video. Okay? Yan. So, balik ko na lang siya. Ito. 8. Okay na. Yun. Tapos na. So, pwede rin natin siya lagyan ng patungan to ng text. Na, for example, ay the end. The end na yung pwede natin siya lagyan ng photos. Tama, photos pa. Sorry, nakalimutan. Yung photos, for example, tapos na tayo sa video. And lagyan natin siya ng photos. So, lagyan ko lang siya ng fade out. Control D. Yan. Okay. So, ngayon, papasok naman dito si photos. So, kung lagay ko ito dito. So, ang nangyari dito, medyo maliit yung photo na nagamit natin. So, gagamitin na natin si effect control natin. So, double click ko lang to. Then, pupunta siya kay source window. And then, ayusin natin si effect control niya. Pupunta tayo ngayon kay scale. So, sa motion, then yung scale, pwede natin siyang baguhin. Pwede natin siya i-scale. Pwede naman natin siya i-width and height. So, alisin lang natin to. Uniform scale natin. Natin baguhin yung width. Height. Yan. So, pwede natin siyang gamitin na yan. Under siya ng motion. So, pwede rin tayo magkaroon ng simpleng movement dito sa image. Example, ang gagawin natin ay gawin natin siyang uniform scale. And for example, ganito. Image. Yan. Tinasan ko na yung scale niya, and then paano ko magkakaroon ng parang movement dun sa image. So, lalagyan ko syempre siya dito sa yung parang opacity lang rin kanina. Yan. Parang opacity lang siya dito kanina. Then, yan. Siguro mga ganyan. Yan. So, ang mangyari, nagsimula sa ganitong scale. Then, kailangan, pagdating sa end ng clip niya, end ng clip ng picture natin, na-zoom out na siya. So, una, mag-start tayo sa 0. Dito niya, sa starting niya, point ng photo na to. And then, kiklik natin itong parang stopwatch na icon dito ng scale. So, magkakaroon siya ng icon. Parang nasa opacity. Pag kinlik natin ito, so, nag-start sa ganitong size. Ito na yung icon. And then, pagdating dito, ano na yung scale niya? Ano na yung scale ni photo natin? So, magiging ganito na dapat yung scale niya. Ayan. So, preview. So, magsisimula siya dapat dito. Ganyan. 817. Pagdating dito, dapat ang scale niya ay 300 na lang. So, start dito. Preview. Dapat ganito yung mangyayari sa timeline. So, preview natin sa timeline. Start dito. Spacebar. Okay. So, lagay din natin yung ibang image photos.
Pwede natin tong photos. Siguro 3 na lang, okay na. So, edit naman natin ito. Yan din siya. Double click ko lang tong video 2. Double click. Then, effect control ulit. Ganun ulit. Medyo lakihan lang muna natin siya ng scale. Yan. So, lagyan ulit natin siya ng animation. Click dito. Starting point. Mag-start siya ng ganyang scale. Pa-zoom in naman tayo. Pagdating dito, pa-zoom in na. Yan. Pagdating naman dito, ito naman yung next click naman natin. Itong image naman. So, scale uli natin. Ano pilido, ma'am? Liberty Mayor? Then, lagyan natin starting point. Scale uli natin. Ganyan yung size niya. Papa-zoom in naman tayo. Pa-zoom in. Philosophy to, ma'am? Philosophy. Yan. Preview. Lagyan natin ng mga default transition. Ito yung what is philosophy na quiz? Masyado lang maliit kasi yung file. Masyado nang maliit yung time. So, tingnan na lang natin. Preview. Dito siya magkakaroon ng time, ng fade out. So, click. Start. June 29 pa dito, ma'am. Then, natin siya ng the end. New title and the end. Okay. Natin ulit siya ng the end. Tapos scale natin siya. Tayo na parang okay. Then X ko na. Then drag natin yung the end natin na text. Open ko yung folder na to. Then napunta siya dito sa folder ng photos. Then the end. X ko na siya. Lagyan ko siya ng fade out. Control D. Pwede din siya lagay dito. Pwede siya i-edit yung text. Pwede mas double click ko lang. Kung gusto niyo i-edit yung text na ito, double click nyo lang to. And then, ayan. Lalabas tong window na to. Then, yan. I-edit ko. Gusto ko siyang medyo lakihan natin. Ayan. Align natin. Ma'am, ganito pagawa ko sa kanya. Center. Center. Tingnan niya yung assignment. X. Tapos, periodical exam ba yun? Yun na lang. Click lang po yung reset. Click niya yan. Tapos, take this. Ayan. So, ang pinaka na lang, kulang na lang natin dito ay yung sound. So, yung sound natin, ilalagay natin dito. So, Kahit screen mo ang na. ating sound ay music. Then, ito yung ginamit kong sound para mas related doon sa
related doon sa ano natin, sa video natin, video production natin na parang pang nature yung dating ng sound or yung audio clip natin. Ganyan, drag. Pero dito naman siya mapupunta sa baba. So, yung may mga icon na microphone para siya sa mga audio. Ito naman yung para sa mga video. Drag and drop. So, mix ko na siya. Then, ito na yung audio natin. So, medyo mas mahaba yung audio natin. So, kailangan natin siya ipantay dito. So, paano naman natin siya ikakat dito? So, pwede natin itong gamitin yung mismong mouse lang natin. Hindi yung hover natin ito. Pwede nyo rin ito magamit sa mga video clips na gusto nyo mas paiklian, mas pahabaan. Zoom in ko lang ng konti. And then, yan. Ito, yung parang may nakikita kayong nag-hover doon na parang nagbago yung mouse pointer natin. Then, hold and drag papunta dito muna. Then, zoom. Move ko lang. Hold. Left click. Drag. Then, yan. So, nakat na yung mas sobra niyang part ng video. Then, replay natin. From the start. Apply muna natin bandang dulo. So, dito sa dulo, pa-play ko lang. Mayroon rinig na natin yung sound. Kaso ang problema, biglang stop yung music. So, paano pag ganon? Na-stop yung music. So, ang gawin natin, lagyan din natin to ng transition yung audio. So, paano magkakaroon ng transition yung audio? Ganun ulit. Dito ulit siya sa part ng project window. Hanapin natin yung tab na effects. Doon naman tayo sa audio transition. Crossfade. Yan. Siguro ito na lang. Constant. Okay. Drag natin siya papunta sa audio na magkakaroon ng audio transition natin. Then sa dulo. Yan. Tayo natin. Preview spacebar. Yan. Okay. Final output. Yan. So, para mas malakihan natin yung itong program monitor natin. Kasi pag pinili natin siya, medyo maliit. So, para mas ma-full natin yung screen niya, click nyo lang sa keyboard nyo yung tilde. O yung nasa taas nung tab. Nasa taas ng tab na parang pa-curve siya na horizontal yung pag-curve niya. Nasa taas lang siya ng tab kadalasan. Yung ganito. Yan. Ito yung tilde. Okay? So, ganun lang i-click nyo. Kailangan nakaselect yung program monitor nyo. Paano malaman nakaselect? Itong may highlight na blue. So, pag yung timeline nakaselect, left click, nakaselect yung timeline, nakaselect yung project window, naka-highlight yung project window. Pag yung source naman, select ko, naka-highlight to. So, dapat nakaselect yung program monitor. Then, tilde. Okay? Pero hindi siya. Pag exit, ganun ulit yung click. Tilde pa rin. Then, play.
yun, yung final output natin. Okay? So, ngayon, ang problem naman natin, so, pag natapos na natin yung project natin, paano naman natin siya i-export para mas makita na natin yung pinaka video file natin. So, paano naman natin to i-save? So, save natin, ganun lang rin. File, mas maano lang, parang sa mga ano lang rin, Photoshop, mga ganun, mga Adobe Flash, yan. So, punta ko sa file, then save muna natin yung project file, yung landscape natin, yung yung extension file. So, save lang muna natin. Then, file, export na natin yung ginawa natin, yung nasa timeline. So, export media or Control M. Export media. Then, umabot tayo ng 2 minutes and 10 seconds. So, dito paano to? Napakadaming buttons, napakadaming ano. So, baka mas malito. So, unahin nyo lang muna tignan yung format. So, ano yung magiging format ng video production nyo. So, unahin mo muna yung format. So, dito sa Adobe Premiere Pro, napakaraming format na pwede mong piliin sa magiging production nyo. So, napakarami. So, kayong bahala kung anong gusto nyong magiging format na ma-render ng Adobe Premiere Pro. So, ang pinili ko ay pang beginners na H.2.64. Siguro ang preset nito ay ito naman yung preset, napakaraming preset na match dun sa format mo. So, format mo, tapos then ano yung preset. So, napakaraming preset na pwede mong piliin dito kung gusto mo ay pang Android phone, tablet. Ito yung mga sizes, napakaraming preset. Ito yung maganda sa Adobe Premiere Pro, napakaraming preset na pwedeng pagpilian. Apple TV, iPad, iPhone, napakarami. And then ito yung mga HD. So, gagamitin ko ay pang YouTube na HD 1080. And then, itong Q, kung gusto mong mas maraming export, for example, ang ginawa ko ay format na ganito, preset na ganito, isang export lang yung mangyari pag kinlik ko na ito export. Pero pag Q, pag gusto po mo mas maraming format, mas maraming preset, so gamitin itong Q. Then, okay na siya. Ito naman yung, okay naman yung ano niya, yung, ito, wag muna natin masyadong adjustin ito. So, pero dinesign naman itong si Adobe Premiere Pro na nagmamatch yung mga general settings nila. Then, okay na. Export. So, tandaan nyo lang yung sa output, post-process, drone, landscape.mp4 yung output. Then, rendering. So, habang nagre-render yung ano natin, yung project natin, ipapakita ko na ngayon yung activity mo or magiging activity nyo sa post-processing. So, ganito yung gagawin. So, habang nag-render muna. So, ito yung gagawin niya. Then, ito. So, i-upload ko ito sa ano natin, sa ELMS. So, gagawin nyo ito ay ito yung kukuha kayo ng mga 3 na different shots. So, nandoon naman siya sa production. So alam niyo naman na tong mga types of shots na to. Then, kailangan makakuha kayo ng ganito. 3 types of shot. Meron kayong model or subject. Then, pangalawa, so, bali, 3 shots ito. 3 video clip yung kailangan. Ito naman ay ito. 3 different camera angles na nasa ano rin siya. Nasa production din naman to. So, alam niyo na ito. Then, camera movement. So, 3 rin. So, ang gagawin nyo ay kukuha kayo ng tatlo nito. And then, dito, sa activity 1, gamit itong ginawa natin o pinakita kong demonstration, yung tatlong different
different types ng shots na yon, pagsasama-samahin yon. Pati to, different camera angles, pagsasama-samahin nyo rin yon. Then, camera movements, pagsasama-samahin nyo lang rin yon. Para pagdating sa activity 4, yung all-in, iisang file na lang yung isa-send nyo. So, dapat sa isang video na yon, ang mangyayari, ando doon na yung 3 different shots, ando doon na yung 3 camera angles, ando na rin yung 3 camera movements sa isang video na yon. Okay, so gawin din na mas creative at mas creative way pa rin yung magiging output sana. Okay, so yan, yun lang. Then upload ko rin naman to, and rendering. No, okay. So, pinost ko lang siya para mas mabilis yung paghintay. Okay, 99% na. And then, done. Okay, so tingnan natin ngayon yung final output natin. Punta tayo sa D, ay sa E, then sana folder, AUV, post process, sa drone shots. And then, ito na yung final output natin. Landscape. Okay. Play ko lang. Yung dalawa na puro number. Puro engineer. Okay, that's all. Okay, let's stop ko na, then yan.